Sabi mo, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kabutihan at kasamaan. Huwag mong kakainin iyon, sapagkat sa oras na kainin mo ang bunga, mamamatay ka. Ang sabi naman ng mapanlinlang nakaaway, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya iyon sapagkat alam niya na kapag kinain mo ang bunga, kayo ay makakaunawa. Kayo ay magiging parang Diyos, malalaman ng mabuti at masama. Kaya nang pagbasta ng babae ang puno, nagandahan siya sa bunga nito. Ang bunga na parang kay sarap lasapin, at dahil na rin sa kagustuhan niyang maging marunong, pinitas at kinain niya ang bunga nito. Kinalaunan ay namulat at unti-unting napalayo. Hango sa Biblia ang kwentong ito na salita niya ilang libong taon na ang nakakaraan noon. Ganyan-ganyan rin ako noon. Narinig ko na yung sabi mo, pero hindi ko pinakinggan dahil masyado pa ata akong bata para isipin ng kamatayan. Kaya pinagbasdan ko ang mundo sa mata ng isang walang muwang. Namangha ako. Ang ganda palang pagbasda ng mga bagay sa mundo. Ang sarap palang lasapin ang sarili kong paghihirap, ang sarili kong pagsisikap. Kaya sinubukan ko ang maraming bagay. Pandaraya, pagsisinungaling, pagkagalit, pagkainggit, pag-iisip ng masama sa kapwa at iba pa na kayo na ang maglista. Pinitas at kinain ko rin ng bunga na alam ko ng masama. Namulat ako sa kasalanan at unti-unting napalayo. Ngunit isang gabi, sa tugtugin at kasiyahan, matatapos na ang hiyawan at palakpakan pero tayo hindi pa. Sandali. Narinig ko na ito noon pa. Pero hindi ko maintindihan kung anong bagong binhi ang itinanim mo sa puso ko. Bakit nasasaktan ako? Bakit nasasaktan ako? Bakit nasasaktan ako sa tuwing pinapaalala mong hindi dapat ikaw, ako? Nang pagmasdan kong muli ang krus ng Kalbaryo, nakita kong tangan-tangan mo ang mga listahan ng mga sinubukan ko noon. Ang mga bunga ng pagkakamali na akala ko ay wala lang, ang mga wala lang na siyang naging dahilan para ikaw ay mamatay. Mamatay para sa akin. Tawad. Wala akong ibang magawa kung hindi humingi ng tawad, hindi ako nararapat. Wala akong ibang magawa kung hindi humingi ng tawad, hindi ako nararapat. Wala akong ibang magawa. Hindi ako nararapat. Wala akong ibang magawa. Dahil ginawa mo na ang lahat. Salamat. Salamat at nabuhay kang muli at nagtanim ng bagong binhi. Ngayon, na alam ko na ang bunga ng iyong pagmamahal ay si Kristo na kay sarap balik-balikan ang bunga na iyong ibinigay. Ngayon, ako ay namulat at unti-unting napalapit sa iyo. Maaaring magkamali pa rin ako pero ngayon na nakilala kitang lubos, masusundin ko na ang sabi mo higit sa sabi nila. Ngayon, ang aaraw-arawin ko ng bunga ay ang bunga ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Nang maintindihan ko na bago pa man kita tanggapin ay tinanggap mo na ako, hindi sapat ang pasasalamat. Kaya mula ngayon, ikaw, Diyos, ang magiging Diyos ng buhay ko.